Kanina po habang nakikinig ako sa CKRM, isang radio station dito sa Regina, pinag-uusapan nila yung magandang balita patungkol dito nga sa Regina. Well, yung mga nagtatanong po kung taga saan ako dito sa Canada, kami po ay nakatira dito sa Regina, Saskatchewan. Ito po ay sa Central West prairies or plain ng Canada. Nasa gitna po kami ng Canada, no? Kung titignan niyo po yung Canada, ito yung flat na area na sinasabi ng mga experts o ng mga observations ninyo, no? Flat area pero hindi lang po flat na flat, no? At marami ang nagsasabi at nagtatanong din sa inyo kung ano ba yung magandang syudad diyan sa Canada na pwedeng puntahan ng mga bago o ng mga newcomers, ano? O kung ikaw ay nag-a-apply na papunta nga dito sa Canada, ano-ano ba yung mga cities na po pwede mo i-consider kapag nag-a-apply ka na papunta dito sa Canada at gusto mong manirahan dito sa Canada. Maraming nagjo-joke na yung mga nakakaalam dito sa Canada o sa Regina mismo, usually ang relatives nila sinasabi na bakit ka titira doon? Anong meron sa Regina? Something like that. Ito, kumbaga, nakaka-proud din kasi na isipin na Regina is a capital city, pero bago pa lang siya in terms of industrialization, bago pa lang siya sa maraming bagay, no? Not really bago-bago, pero compare naman sa Toronto, sa Vancouver, sa Victoria, sa Calgary, sa Edmonton, medyo matatagal na talagang city on. Pero yung city kasi na ito talagang kumbaga daanan lang ng mga tao, kumbaga anong meron dito, dadaan lang sila, something like that, nung mga panahon na nagbo-boom ang economy ng Canada, no? Pero ngayon, nakakatuwang isipin na nandito tayo sa one of the most livable cities dito sa Canada as a whole. Nakatuwa yun, ano? Ang sabi po kasi ng CKRM, Regina fourth on the list of most livable cities in Canada by Andrew Dawson noong pong November 26 pa ito, 2023. The people who live in Queen City ang tawag po dito sa Regina, have heard all jokes, fielded questions about why would you live there? Bakit ka titira doon sa Regina? From relatives in other provinces, but the people who live in Regina know the secret. It's pretty damn good place to live. With plenty of an amazing park space, good transit, and good schools, the people who live in Regina have always known. Regina can stage events, large and small, and have an army of volunteers ready and willing to help. From the minor hockey tournaments to church fundraisers, from the Junos to Grey Cups, Regina has excellent restaurants and hotels. Fun activities from theater and to art to science. Does it have its warts? Of course, that's also a part of the beauty of the city. It's not looking to be perfect, only to be a little better. Regina plays fourth on the Globe and Mail's list of most livable cities in Canada. Noted its thriving population and decreasing crime rate, the publication explains it ranked 439 cities across the country, factoring in economy, housing, healthcare, education, and climate. Saskatoon, yung pong isang city dito sa Saskatchewan, was just outside the top 10, ranking 12 on the list. Victoria, BC was the number one ranked most livable city in the country, and it's no small wonder. With its temperate coastal climate, bustling city, and growing population, it's been a popular destination for many. North Vancouver, BC, across Burrard Inlet from the city of Vancouver, ranks second, and Winnipeg coming in third. Pansinin niyo po yung mga binanggit nating city na yon. May mga relatives kayo, may mga kilala kayo, napanood niyo na rin sa vlog, ano? Kung ano-ano yung mga cities na binanggit natin, kung anong mayroon sa kanila. Yung tulad ng Victoria, Winnipeg, lahat yan ay mga cities na kung talaga ang, kumbaga ay nandun na sila sa tugatog ng tagumpay, no? Pero sabi nga natin, Regina, kumbaga nagbibinatang dadalaga, let's say, parang ganon yung interpretation nila na city at talagang nakaka-proud din naman na yung ginagawa ng municipal government dito sa Regina, even the provincial government ay talagang maganda rin naman talaga. Isa yung tinatawag nating childcare facilities natin, childcare support from the government actually ay isa yun sa mga pinagmamalaki ng Regina at ng mga cities dito sa Saskatchewan as a whole dahil nga sinusuportahan ito ng provincial government ng Saskatchewan. Halimbawa, yung childcare dito kapag naka-approve ka at license ka, instead na $700 to $800 ang childcare, ang babayaran mo lang ay $200 from 18 months yon hanggang
ang alam ko 5 or 4 to 5 years old. So malaking katipiran at talaga nakita natin na malaki yung pagkakaiba no sa regular daycare mahal. At ang isa pa, maraming parks dito. Kung park ang pag-uusapan, sa mga cities na nakita natin, meron sa isang, dalawa, tatlo. Pero lahat ng village dito may dalawa, tatlong parks. Kids Park kung tawagin natin. Napakarami. Dito lang sa likod namin, sinusuportahan ito ng basketball court dito sa likod ng bahay namin. Sinusuportahan yan ng private institution at private individuals at puntahan ng mga tao. No? Meron kaming track field dito. And then kung kakabila ka naman doon, meron naman Kids Park, meron yung skating rink, merong lahat. So sa isang park, may skating rink silang ginagawa, merong park, kids park, children's park, merong yung bicycle alley, something like that. At ang new improvement dito sa amin ngayon ay pinalalawak nila yung tinatawag nating bicycle lane. So something like that. Para maging active ang mga tao. So ilan lamang 'yon sa mga nakikita ng Globe and Mails na kung saan kung bakit ni-rank nila as number 4 yung City of Regina. Yay, nakakatuwa po yun. Hindi ko kayo hinihikayat, pero tignan nyo mabuti, ano? Subukan nyo sa SAS Jobs, o kaya naman dito sa Job Bank, o kaya sa Indeed. Kapag finilter ninyo yung paghahanap ninyo ng trabaho, subukan nyo doon ang Regina. Ang Regina ang isa sa may pinakamalaking posting ng trabaho kumpara doon sa ibang lugar dito sa Saskatchewan at sa ibang parte ng Canada. So marami tayong opportunities din dito. Kung halimbawa, sabi ko sa nakaraang vlog natin, kung gusto mo na magkaroon ng another part-time, mayroon kang mahahanap inside and outside the city. So marami ang gumagawa ng tinatawag nating part-time outside the city para sa ganun maiba yung environment, and inside the city for economic reasons. So napakaraming rason para mabuhay dito sa Saskatchewan. Housing per se. Yung isang parents namin, kausap ko last time, ang sabi niya ay hindi maganda kumuha ng bahay kasi mababa ang presyuhan. So ano ibig sabihin nun? Kung ikaw ay bibili ng bahay dito sa Saskatchewan o dito sa Regina sa kasalukuyan, kung ikukumpara mo sa ibang malalaking cities, mas makikita mo na mas malaki ang katipiran. Nagbabrowse ako ng bahay kasi may pangarap din tayong kumuha ng bahay balang araw. Yung 6-bedroom na nakita ko kahapon, it's only $296,000 kumpara sa iba, no? Na umaabot na siguro yung 6-bedroom na gano'n ng $500,000 to $700,000 sa ibang city tulad ng Calgary, Edmonton, Toronto, Vancouver, and so on. So, hindi natin alam. Pero, yun kasi ang trend na nakikita natin dito. And, the fact na, sinasabi nila na maraming crime, pero nakita natin sa mga karaang mga panahon na decreasing yung tinatawag nating average crime rate index. So malaking puntos yun para sa isang city na kung saan ay yumayabong dahil sa totoo lang pinipindaw nila ang Regina. Nasasad ako doon. Dahil sabi nila, yung Regina wala na, puro flat lang yan, wala kay amenity, something like that. Pero ang katotohanan, alam namin mga taga Regina na ang Regina ay isang jewel dito sa hinihil ko ang Regina kasi nga po, wala akong masabi sa pagkain. Kung kukumpara sa ibang lugar, mas mura dito. Bahay, mas mura dito. At yung lahat ng pangailangan, yung matatagpuan mo sa ibang city ay matatagpuan mo rin dito sa sa Regina. Amusement park, malls. Hindi nga lang gano'ng kalalaking malls namin dito, pero nakatulad ng SM, ng North EDSA, ng Mall of Asia. Pero may mall din po kami dito. Marami din. 1, 2, 3. Marami din. Mga shopping centers, technology, advanced din naman ang Regina. Dahil nakakop naman sa tinatawag nating standard ng bagong panahon ng technology. Ano? So tignan po natin yung article from the Globe and Mail. Ang sabi po dito, the 20 most livable cities in Canada for newcomers. The Globe and Mail ranks the most desirable cities for newcomers arriving in Canada over the past 5 years based on easy integration into the community, access to basic amenities, and affordable housing. So number 1 po ay Pitt Meadows ng British Columbia, Victoria, British Columbia. Number 3, Winnipeg, Manitoba. Number 4, North Vancouver, British Columbia. Number 5, Saanich, British Columbia. Wellesley, Ontario. Burlington, Ontario. Regina, Saskatchewan. Delta, BC. Maple Ridge, BC. West Vancouver, BC. Oak Bay, British Columbia. Abbotsford, BC. Colwood, BC. Northwich, Ontario. Parksville, BC. Fort St. John, BC.
Port Coquitlam, BC, Middlesex Center, Ontario, Coldstream, BC. So malinaw po doon, no, binanggit ang Regina and housing, no. So ibig sabihin, kung gusto niyo po na rating dito sa Canada and at the same time makakuha po kayo ng murang bahay, so yun yung mga cities na titignan ninyo, yung basic integration. Pag sinabi po kasi natin basic integration, may malalapitan ka bang community helpers? Halimbawa, dito sa amin, meron kami tinatawag na Regina Open Door Society, matagal nyo na pong naririnig yan sa akin, at sila po yung tumutulong na ma-integrate yung mga newcomers dito. Halimbawa, wala kang trabaho, hanapan ka ng trabaho base sa skills mo. Kung halimbawa, yung mga anak mo, sabi ko nga, wala pang school, hanapan ka nila ng schools based sa community mo. Something like that. At marami pang iba. Language integration, wala tayong masabi dyan. Regina ay talagang puspusan din naman yung kanilang pagtulong sa mga newcomers. Ako, natulungan ba ako ng Regina sa mga panahon na yun? Yes po, natulungan po ako ng Regina dahil lumapit po ako sa kanila. So all you have to do, lumapit po kayo sa mga community programs ng mga cities na pupuntahan ninyo, no? So, ang Regina, hinihil ko, sabi ko, dahil dito po kami nakatira, no? Pwede niyo pong sabihin na hinihil niyo yung town kung saan kayo nakatira ngayon. But of course, personal preference pa rin po yan. Nasa inyo pa rin po yan kung saan niyo po gustong pumunta. So, ibinabandera ko lang po yung magandang balita patungkol sa Regina na isa tayo, number 4 tayo ayon sa Globes and Mail na isang livable city dito sa Canada as a whole. So sana po ay nagustuhan nyo, no, at na-inspire kayo doon sa ating pag-uusap ngayong araw with regards to this. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli!